Kung sinasabi nila na may kasalanan itong si Presidente Duterte, bakit hindi nila kinasuhan? Wala na siyang kapangyarihan. Noon, meron siyang immunity dahil Presidente. Bumaba na nga eh. Bakit hindi kinasuhan? Ang sagot nila, walang ebidensya eh. Wala palang ebidensya bakit nyo isinuko sa International Criminal Court? Ang mangyayari po bukas, hindi pa po yan kabahagi ng pista. Yan po ay tinatawag confirmation of charges. Kumbaga sa piskal, ito po yung preliminary investigation kung saan ang mga mahistrado ng pre-trial chamber ay magpapakinggan ang mga ebidensya na isa-summarize ng mga parehong partido at magdedesisyon kung meron bang sapat na dahilan para magpatuloy sa full-blown na pagbibitis. Hindi humahaba ang ating pag-uusapan ngayon mga reaction update pitch. Ito na nga ho yung pinakahihintay natin. Ang araw ng paglilitis sa ating former President Rodrigo Duterte kung saan marami nga ho naging pahayag. Itong si Miss Maharlika, gayon din ho si Spock Sari Roque, diba sinabi ho na undeclared 35,000 daw ho yung EJK victims. Tapos yung lumabas, around 30 lang katao. Dito nga rin sinabi ni Spock Sari mga ka-update na hindi daw ho dapat sa ibang bansa nililitis si ating Presidente Duterte dahil pwede rin ho siyang litisin sa ating bansa dahil may sarili ho tayong jurisdiction. Hindi naman ho kailangan ang International Criminal Court. Kaya mga update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, sa share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho. Hindi lang ho si Spock Sari Roque, Miss Maharlika ang ating pag-usapan, pati ho itong si Atty. Sal Panelo, may mga pasabog, banat dito kay Auntie Claire Castro. Kaya mga update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Magpapasinungaling sa kanyang sinasabi. Kasi ang nakalagay po doon, in the interest of justice. Nakalagay, yun yung kagad na kung ito ay patay sa interes ng katarungan. Kung ito ay makatarungan. Simula pa lang, yun na kagad May condition na kagad. Ay pwedeng isuko o ibigay ang mamamayan na akusado sa International Criminal Court. Kung ito ay makatarungan. Sa parte ni Presidente Duterte, ang tanong diyan, makatarungan ba na isuko mo ang isang mamamayang Pilipino sa isang dayuhang hukuman? Ayan mga kadilat, unang-una ho kasi sa lahat, meron ho tayong sariling jurisdiction. Dito meron tayong Korte Suprema. Yan hong sinasabi ho lang 35,000 na nasawi dyan sa AJK. Wala naman hong katotohanan. Lumantad nga mga kaptit, hindi naman ho pala umabot ng 40 katao yung mga gumagamit tapos nasawi. Na alam nyo na sa pamumuno ni FPRRD, di ba sinasabi hula 35,000 to 40,000 daw ho yung sumakabilang buhay. Wala naman ng katotohanan yan mga ka-update. Sinabi na rin mismo ni Spock Sari Roque mga ka-update na pwedeng litisin. Eto nga hong, alam nyo na, yan 35 kataong nasawi, hindi naman po 35,000. Dito ho sa ating bansa, tsaka yung masakit pa ho dito kasi mga ka-update. Isipin nyo ho, noon nanunungkulan si FPRRD bilang presidente ng Pilipinas, pag mayroong mga Pilipinong naiipit sa ibang bansa, ang ginagawa niya, pinapauwi niya ng bansa. Pinapauwi niya dito sa ating bayan. Hindi niya pinapabayaan mabulok o alam niyo na, mabigyan ng death penalty sa ibang bansa katulad sa Middle East yung mga nangyayari dyan noon. Pero tignan niyo yung nangyayari dito sa ating Pangulong Duterte. Binaliktad ho nila. Gusto ho nilang ipalitis sa mga dayuhan. Ganyan ho kawalang hiya yung administrasyon ni Marcos Jr. Diba? Kung saan ang krimen ay naganap dito sa Pilipinas, ang diyamanong biktima ay mga Pilipino, ang akusado ay Pilipino, at meron tayong sistema legal na pinapairal at inuusig ang lahat ng mga pinaghihinalaang nagkamit ng krimen. Makatarungan ba? Definitely hindi. It's not in the interest of justice because it can never be said that it is in the interest of justice
that you surrender a citizen of this country charged with a crime committed in the Philippines against Filipinos, and a Filipino is being accused of committing such crime. Plus, the fact, undeniable fact, that we have a legal system functioning. Paulit-ulit na natin sinasabi yan. Sapagkat libo-libo na ang inusig natin, libo-libo na rin ang pinakulong, libo-libo na ang nakonvict. Katunayan, 2 presidente ang pinakulong natin. Isa ang sinipa natin, pinatalsik. 2 senador ang pinakulong natin. Ngayon may nakakulong na naman na si senador. Ano pa ba? Ano pa ba ang pruweba na nagpapakita na meron tayong kakayahan? Hindi po ba isang insulto at paglabag sa ating saligang batas ang ginawa ng administrasyon? Pangalawa, maliban doon sa unang mga katagang in the interest of justice na pwede nating isuko kung nauna na kung meron nang nag-iimbestiga. Una-una, alam po ninyo, 3 taon ang lumipas mula nang naupo ang administrasyong Marcos. Kung sinasabi nila na may kasalanan itong si Presidente Duterte, bakit hindi nila kinasuhan? Wala na siyang kapangyarihan. Noon, meron siyang immunity dahil presidente. Bumaba na nga eh. Bakit hindi kinasuhan? Ang sagot nila, walang ebidensya eh. Wala palang ebidensya eh. Bakit nyo isinuko sa International Criminal Court? That's one. Number 2, yun ang Republic Act 9851. Ipagpalagay mo na pwede mong i-surrender. Pagpalagay mo na. Meron ba akong kulatilya eh. Sabi doon, isusuko mo lang sang ayon sa batas na umiiral sa atin. Ano ba ang batas na umiiral? Extradition Treaty. At sabi ko sa extradition treaty, bago mo i-extradite o isuko, tanggalin sa Pilipinas yung gusto nilang kunin, kailangan sumunod ka sa extradition treaty. Ano ba nakalagay sa extradition treaty? Ang sabi ko doon, bago mo gawin yan, kailangan litisin mo muna. Kailangan mag-file ka ng kaso. I-validate mo muna kung yung warrant of arrest na inisyo ng isang dayuhang hukom ay valid na naaayon sa ating batas. Pangalawa, ano pang kulatila doon? Mismo yung Rome Statute nila, sinasabi na bago nila kunin ang isang akusado nila, kailangan mag-file muna sila ng petition sa lokal na hukuman at bigyan ng pagkakataon ang akusado na kontrahin at ipagtanggol ang kanyang sarili at sabihin na walang batayan ng kanyang warrant of arrest. Pangatlo, labag din sa saligang batas kasi ang saligang batas natin napakaliwanag na sinasabi na hindi mo maaaring tanggalan ng kalayaan ang isang mamamayang Pilipino nang hindi mo pinararaan sa due process o sa isang prosecution. Yan ho yung mahirap dyan. Wala hong due process na nangyari kay FPRRD. Agaran ho nila nilipad kababaho. Pababaho siya sa airport noon. Kung hindi natin nakakalimutan mga kapdate, agad ho siyang inaresto ng bidabidang si Torre. Tignan niyo ho yung nangyari kay Torre ngayon. Imbis na general ho siyang 5-star. Ano na ho siya ngayon? Manager na lang ho siya saan? Sa MMDA. Tagalinis na nga lang ho ng kanal. Diba? Katapos ka kasing gamitin ng administrasyon ni Marcos Jr. mga kapdita. Pag nagamit ka na ni Marcos Jr.,
Ano bang gagawin sa'yo? Wala na. Etchapuera ka na lang. Kaya tingnan nyo si Torre mga kabdit. Katawa-tawa na lang ho siya. Hindi na ho siya karespe-respeto. Tinatawanan na lang ho siya lahat ng mga taong nandyan. Kagalinis ng kanal. Di ba? Sentimiento na nagbibigay ng pagkakataon ang akusado na unang-una, paalam mo sa kanya kung anong akusasyon sa kanya. Pangalawa, bigyan mo siya ng pagkakataon na kumuha ng kanyang abogado na siyang pipili. Pangatlo, bigyan mo siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili, magbigay ng mga ebidensya, kontrahin ang ebidensya ng nagdidimanda sa kanya. Pangapat, meron siyang karapatan na magkaroon ng hearing o paglilitis. Panglima, sa paglilitis na yan, meron siyang karapatan na questionin dyan sa hukuman mismo, cross-examine niya sa pamamagitan ng kanyang abogado yung mga testigo laban sa kanya. Itong lahat ng ito ay hindi nga po nagawa. Kaya yung Republic 9851 na ginagamit ni Aling Clara, yun nga mismo ang batas na sisirain ang argumento niya. Na sinasabi niyang ayon sa batas, hindi nga naayon sa 9851 ang ginawa niyo eh. Yan ang maliwanag. Hindi po ba? Klarong-klaro eh. At saka, tingnan niyo ha, sinasabi walang jurisdiction. Kahit ngayon sinasabi pa rin ni Marcos Jr. na walang jurisdiction. Kaya lang, may obligasyon daw tayo sa Interpol. Na mali nga ho eh. Paulit-ulit na rin natin pinaliwanag. Ang Interpol ay coordinating body lamang. Ito'y ahensya na nilika ng mga bansa upang matulungan ang mga miyembro nito na pag meron silang gustong huliin na akusado sa kanilang bansa, ay matulungan sila. Ito yung agency, ito yung Interpol na makiki-coordinate dun sa bansa kung nasaan ang aarestuin. Makikiusap po sila, wala silang kapangyarihan o lakas. Makikiusap lang sila, pwede po ba natulungan niyo kami arestuin ito? Yun o ang Interpol. Walang kapangyarihan. Sino ba nakiusap sa Interpol? Ang ICC. Tanong, ang ICC ba may kapangyarihan mag-issue ng warrant? Wala. Kasi nga, mulat sa pool, wala silang jurisdiction simply because makakapasok lamang sila ayon sa kanilang Rome Statute, ayon sa batas na lumikha sa kanila. Kung ang papasukin mong bansa ay walang kakayahan na umusig ng mga kriminal at kung may kakayahan man, hindi ginagawa. Hindi po ba? Pwede sabihin, hindi nila inuusig si Duterte. May kakayahan pero hindi nila inuusig. Bakit hindi inuusig? Kasi nga walang ebidensya, sabi nila, paano nila uusigin? Wala daw sila ebidensya. Kung walang ebidensya dito, paano magkakaroon ng ebidensya doon? Sige nga. Ang problema itong mga taong ito, akala siguro nila, mapapaikot tayo. Napakasimple lang ng issue. Walang jurisdiction. Sasabihin lang, hindi. Kasi ginawa yan nung miyembro pa kayo sa amin. At nung kumalas kayo, may residual obligation. Kahit pa ipagpalagay na. Hindi nga po pwede kasi nga, bago nga kayo makapasok, kailangan muna mapatunayan nyo na walang kakayahan ang bansang yan. Meron nga kakayahan yun ang klarong-klaro Kaya kahit anumang pabalik-balik ta rin
ang argumento, ang depensa, maliwanag pa sa sikat ng araw. At kasing linaw ng tubig sa ilog na nanggagaling sa spring na talagang wala at walang jurisdiction ang ICC. Kaya labag sa saligang batas ang ginawa ng administrasyon sa pag-aresto at sa pagsuko kay dating Presidente Duterte. Labag sa Rome Statute na lumika ng ICC. Labag sa extradition treaty na umiiral sa ating bansa. O, at labag pa ito, hindi ba tanda nyo, merong ipinalabas ang Korte Suprema na kailangan talagang dumaan ka sa local court in relation to the implementation ng isang batas. Ano pa bang gusto nyo? Ay, naku. Ayan, Attorney Sal. Ay, Attorney Sal, nahanap pala namin yung may yung sa interview nyo po. Pero si kapartner Hana po ang gumawa ng balita. Ito, iginit ng Malacanang na naaayon sa batas ang pagpapasuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ngunit sa eksklusibong panayam ng SMNI News, mariing kinwestiyon ng dalawang dating mataas na opisyal ng Malacanang ang legal na batayan ng hakbang na ito. Naritong ulat ni Hannah Jane Sancho. Sa naunang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi nitong naaayon sa batas ang pagpapadala kay Duterte sa The Hague. Ayon kay Castro, malinaw umano ang Republic Act 9851, particular sa Section 17, na maaaring i-dispense ng gobyerno ang sariling investigasyon kung ang kaso ay dinidinig na sa isang international tribunal. Maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol, pagpapatupad ng batas na RA 9851, meron din pong residual obligation ang administrasyon na ito upang ipatupad ang dating napagkasunduan na nung tayo pa ay miyembro ng ICC o ng Rome Statute. Ngunit para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, mali umano ang interpretasyon ng batas. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, sinabi ni Panelo na hindi maaaring gamitin ang Section 17 ng Republic Act 9851 upang basta na lamang isuko ang isang Pilipino sa isang banyagang tribunal. Alam po ninyo kasi ito si Aling Clara. Abogado siya pero alam nyo, klase-klase rin ang abogado eh. Yan ang mahirap pag ikaw nagtatanggol sa isang indefensible position na nasisira, nawawala sa hulog ang iyong mga opinyon. Ayon kay Panelo, ang naturang batas ay nilikha para sa pag-usig ng mga krimen tulad ng genocide, war crimes at crimes against humanity sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas at hindi para talikuran ang sariling proseso ng hustisya. Samantala, nagbigay din ng mabigat na pahayag si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Malinaw na ipinagkanulo niya hindi lamang yung katauhan at pagkatao ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kundi yung soberanya ng Pilipinas. Ang sinabi niya, pag-iimbestiga. Hindi na investigation yung nangyari. Kanya nga state-sponsored kidnapping. Ang nangyayari, inaresto nila. Hindi na pag-imbestiga yun. Pagka nag-aresto ka na, ibig sabihin tapos na yung investigation. Tinawag ni Rodriguez na state-sponsored kidnapping ang nangyari at iginiit na malinaw umano itong paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Anya, kung may dapat managot, dapat itong litisin sa mga korte ng bansa at hindi sa ICC. Matatandaan noong 2024, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC dahil gumagana ang hudikatura at law enforcement ng bansa. One follow-up, sir. So if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand him over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no? That's a no. Gayunman, noong March 12, 2025, isinuko ng pamahalaan si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court.
Nakatakda ang confirmation of charges mula February 23 hanggang 27. Sa isang liham, sinabi ni Duterte na hindi siya dadalo at hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng tribunal. Para sa Diyos sa Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Yun pala, Attorney Sal, na ginawa ng news ni kapartner Hannah Jane. Nako, kaya lang, sinama niya na yung isang doon na wala namang bago eh. Kinukuha niya lang yung mga dati ng mga opinion ng programang ito at ng ibang tao, tapos ipinapakita yung sarili. Naku, sus Maria Jose. Kaya naman, mamili naman kayo ng mga binibigay niyo ng plataforma. Mga nagsisip-sip, mga tinanggal sa dating administrasyon. Walang karapatan. Walang kredibilidad. Anyway, Ayan. anong pangalawang issue natin? Ayan, Attorney Sal. Dito na po tayo sa ICC dahil nga po tinutulan ng prosekusyon ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan ni dating Pangulong Duterte na hindi na siya dadalo sa confirmation of charges hearing na nakatakda sa Pebrero 23. Sa isinumiting dokumento, iginiit ng Office of the Prosecutor sa Pre-Trial Chamber 1 na walang sapat na legal na batayan upang payagang hindi humarap si Duterte sa pagdinig. Ayon dito, ang hukuman at hindi ang akusado ang dapat magpasya kung may dahilan upang isagawa ang pagdinig nang wala ang nasasakdal. Binigyan din ng prosekusyon na pisikal at mental na akma si dating Pangulong Duterte upang lumahok sa mga proseso, batay na rin sa pagsusuri ng mga independent medical expert. Hindi rin umano sapat na dahilan ang mga pahayag ng depensa na walang jurisdiction ng ICC at siya ay kinidnap at illegal na isinuko sa korte. Ayon pa sa prosekusyon, mahalaga ang personal na pagdalo upang matiyak ang integridad at transparency ng proseso, lalo na't mabibigat daw yung mga kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Ang pagdinig ay magpapasya kung may sapat na ebidensya upang ituloy ang paglilitis laban sa dating Pangulo. Nauna nang tinanggihan ng pre-trial chamber ang tangka ng kampo ni dating Pangulo Duterte na iapela ang desisyong nagsasabing siya ay akmang humarap sa pre-trial proceedings at pinayagan din ng hukuman ang mahigit na 500 biktima na makilahok sa confirmation stage. Ano po ang reaction ninyo dito, Attorney Sal? Hindi pumayag yung prosecution. Well, iba naman ang dahilan ng prosecution. Bakit gusto nila na humarap si Presidente Duterte? Yung mga reason nila na humarap si Presidente Duterte, kahit nawala siya doon, yung kanilang mga argumento will not stand. Sa akin, gusto ko, ayaw ko yung desisyon niya na hindi siya humarap. Kasi nga, ang sabi ko kahapon, pagkakataon na ng Presidente Duterte na lumabas sa kulungan at makita niya yung kanyang mga taga-suporta, yung kanyang mga kaibigan, yung mga dating miyembro ng kabinete niya na darating. Sabi, kami po ay pupunta ako, ililipad bukas sa The Hague para umaten. Pagkakataon na makita niya kami, lalong-lalo na pagkakataon na makita namin siya dahil hindi nga natin nakikita Kaya gusto kong humarap siya. Kaya Tatay Digong, no? Ang mangyayari po bukas, hindi pa po yan kabahagi ng bista. Yan po ay ang tinatawag confirmation of charges. Kumbaga sa piskal, ito po yung preliminary investigation kung saan ang mga mahistrado ng pre-trial chamber ay magpapakinggan ang mga ebidensya na isa-summarize ng mga parehong partido at magdedesisyon kung meron bang sapat na dahilan para magpatuloy sa full-blown na pagbibitis. Ito po yung paghahanap kung meron bang probable cause. Ang definition po niyan, meron ang krimen na nangyari at posible na si Tatay Digong na nasasakdal ang nasa likod ng mga krimen ito. So hindi pa po ito formal na paglilitis. Ito po ay katumbas lamang ng preliminary investigation sa ating piskalya. Okay, so yes, kaya naman spokes kabang-abang dahil may announcement yung pamilya ng mga Duterte na mayroong ipinadala na mga Filipino lawyers. Okay. So ang question ko dito, syempre hindi naman lahat alam kung ano talaga yung
proseso, di ba? Pag sinabi bang pinadala yung mga legal team from the Philippines, ano ba ang ibig sabihin nito? Pwede silang makipag-participate? Pwede silang... ano yung role nila, in other words? Well, nakausap ko po kanina si E.S. Mendeldean. Sila po yung magmamasid. Kasi hindi naman po sila kinikilala pa ng hukuman bilang mga abogado. At alam niyo naman dito sa ICC, stricto po sila. Kinakailangan kilalanin ka muna formal, hindi lang ng registrar, yung clerk of court, kundi pati ng hukuman bago ka makilala bilang abogado. So hindi po sila magsasalita, sila po yung magmamasid at titignan nga po nila kung ano yung mga aspeto na mga argumento ng prosecution na may kinalaman sa Batas Pilipinas at saka dun sa mga pangyayari sa Pilipinas. No? Tatlo kasi yung titignan bukas. No? Doon yung mga charges na tinatawag. Yung mga patayan, di umano, nung mayor pa si Tatay Digong. Yung mga targeted killing nung presidente na si Tatay Digong. At saka yung mga oplan na tokhang, yung mga barangay saturation drives daw. No? Now, yung una, meron daw 19 victims. Yung pangalawa, meron daw 14 victims. Yung pangatlo, meron daw 43 victims. Makikita mo na malayo doon sa sinasabi nilang 30,000 na namatay sa war on drugs si Tatay Digong. From 30,000 to 43 plus 19 plus 14. Na aking sinasabi nga, kayang-kayang litisin yan ng hukumang Pilipinas. Dahil nalitis naman namin, no? Bilang isang prosecutor ako doon, private prosecutor, yung Maguindanao Massacre. Yes. Spokes, sa tingin mo mga ilang oras usually nagra-run yung confirmation of charges? Inaasahan natin na itong 4 na araw, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, magsisimula ang paglilitis alas 10 hanggang alas 3. Now, sa unang mga panahon, itong mga 2 araw, asahan natin na yung mga abogado sa prosecution, sa depensa at sa mga biktima ay magkakaroon lamang ng summary ng lahat ng kanilang mga abogado ng mga ebidensya para pruebahan yung elemento ng crimes against humanity. Ano yan? Dapat merong widespread or systematic. Ang tingin kong gagamitin nila ay systematic dahil lalong-lalo na doon sa Ophan Tokhang, yan daw ay nag-istratehiya ng gobyerno. Pangalawa, targeting of civilians. Dapat tina-target ang civilians. Pangatlo, dahil alam nila na civilian dyan. So, ang crucial na tanong dyan, Palangga, pinatay ba yung mga di umanong mga biktima ng war on drugs dahil sila ay civilian? Yes. O dahil ito ay talagang lehitimong gawain ng gobyerno na nagpoprotekta sa mamamayan nila? Yes, folks. So, ano bang i-expect natin dito sa confirmation of charges? Eto ba ang mga abogado ay may rights to speak up in behalf of PRRD? Anong participation talaga nila? Kasi ang dami nagtatanong sa akin na hindi syempre naiintindihan ng ating mga ordinaryong Pilipino. Ang magsasalita lamang na abogado para kay Tatay Digong ay si Kaufman. Okay. At saka yung Jacobs. No? Yung mga Pilipino, manunood lang sila ng proceedings, magmamasid. No? Magmamasid lang Oo, talaga. magmamasid. Ako sa tingin ko, dapat may Pilipino talaga aktibo. Dahil ang mga testigo naman ay mga Pilipino at nagkaroon nga ng abogado na mga Pilipino yung mga biktima. No? So, hindi tama na wala rin Pilipino na sasaklolo kay Tatay Digong na talagang aktibo na sasali sa pagdinig at hindi lang magmamasid. Pero yan naman ay desisyon na ng pamilya. No? Baka naman later on, meron ding Pilipino na kukunin silang abogado dahil sa ngayon, tingin ko, imposible nilang mahimay-himay ang ebidensya na walang konteksto na nanggagaling sa perspektibo ng isang Pilipino. Yeah, so let's say for example, no, pag yung mga testigo may ilalabas ba silang testigo doon? Meron silang sample testigo na ilalabas. Okay. Inaasahan natin doon sa 3 charges na yan, yung sa Davao Death Squad, doon sa targeted killing, at saka doon sa barangay saturation drives, merong sample ng mga ebidensya, mga testigo na ipipresenta sa hukuman. So let's say for example, yung ating mga 7 lawyers, Filipino lawyers na nandoon na magmamasid. Pag may narinig sila na pwede silang mag-object right on the spot, can they say something? Hindi, kasi talaga. wala Okay. talaga silang appearance. Ano gagawin nila? Sasabihin lang nila si Kaufman sa kanilang mga obserbasyon. Siguro bibigyan ng mga tanong para sa cross-examination. No? At kasi hindi pa sila kinikilala bilang mga abogado. No? Hindi sila pa pwede magsalita sa hukuman. Observers talaga Observers sila. lang. Kaya naman, maraming mga Pilipino na pinayagan nung una na
pumasok, biglang binawi. Binawi nila. Kasi Yes. kinailangan bigyan ng espasyo naman yung mga formal na legal observers ng mga Pilipino no, na galing pa sa Pilipinas. So talagang after na ng confirmation of charges for like 4 days, no? Tsaka lang pwedeng magbigay ng mga remarks itong mga lawyers na ito. Well, pwede naman na magbigay sila ng obserbasyon nila. Kaya hindi ko na alam kung gagawin nilang publiko yan. Kaya ako, hindi ko talaga din nais na pumasok doon dahil nais kong mabigyan eksplanasyon sa ating mga kababayan ang mga pangyayari sa loob ng hukuman habang nangyayari ito. Kasi kung nasa loob ka, una-una, hindi ka makakapag-live at hindi ka makapagsabi kung ano nangyari. Pangalawa, kung abogado ka, hindi ka po pwede magsalita tungkol doon sa merito ng kaso sa labas ng hukuman, no? Dahil binabiolate mo yung sub judice rule. Ngayon tayo nagmamasid, kasama ng publiko, pwede nating bigyan eksplanasyon ng mga pangyayari, bigyan ng sabihin kung anong malakas sa punto ng prosecution, mahinang punto ng prosecution, malakas sa punto ng depensa, mahinang punto ng depensa, at saka siyempre yung di umano mga perspektibo ng mga biktima. So another issues, folks, during the confirmation of charges, walang inalaw na mga family members na pwedeng magbisita kay PRRD. Normal ba yan sa ICC, yung ganyan? Hindi ko alam kung talaga hindi sila pinayagan or ayaw rin nila na kahit sino'y bumisita, hindi natin alam, no? Kasi nga, kapag may bisita, meron kasing briefing after. So Okay. kung ako naman ay abogado ni Tatay Digong, ayaw ko magsalita, ayaw ko magsabi na kahit ano bago pa magsimula yung confirmation of charges. That is the safest mode, no? Okay. Na hindi malaman kung ano strategiya, hindi malaman kung anong kalakasan natin, hindi malaman kung ano ang kahinaan. At syempre, kahit anong sabihin ng pamilya, kung sila papayagan, po pwedeng ibaling yan kay Tatay Digong. So mas mabuting wala na, no? Pero, okay, alam mo, isa pang bagay na naisip ko, ikaw ba ninais mong maging present sa hukuman matapos nagpadala ng huling habilin si Tatay Digong na wala siyang pakailam dyan sa paglilitis na yan? Ako bilang taga-suporta, Oo. yes, para marinig ko yung mga kasinungalingan nila. You know, yung mga paid actors nila na nagpanggap para sa akin na biktima nitong war on drugs na ito. Kasi napanood ko yung mga testigo, no, na pinresent nila sa media. Obvious naman na talagang scripted. So gusto kong manood kasi gusto kong ma-witness yung kasinungalingan nila. At syempre, para magkaalaman, marinig ko ng dalawang tenga ko na itong mga walang hiyang makakaliwang grupo at ang bangag administration ay talagang nag-fabricate na mga istorya para nga talagang idiin ang Pangulong Duterte. Ako naman, iba ang aking paningin dyan, no? Dahil yung aking abo at ako naman yung tagapagsalita dyan, no? Yung trabaho ko kasi walang expiration date. Yes, Pagtakin I know. mo, matapos na akala ko, tapos na ang aking pagiging tagapagsalita, kinulong naman at nawala ng boses si Tatay Digo, kaya kinakailangan magsalita pa rin, no? Ako naman, dapat ako, gagalangin ko yung desisyon ni Tatay Digong. Hindi niya kinikilala ang mga paglilitis na ito dahil wala ng jurisdiction. Wala siyang pakialam kung ano mangyari dyan. Bahala na yung abogado nila. Alam mo, medyo strategic yung desisyon ni Tatay Digong na hindi niya kinikilala ang jurisdiction pero at the same time, hindi niya pinatigil yung mga abogado niya. Kasi nga, kinakailangan naman na magarantihan na marespeto rin ang kanyang mga karapatan habang linilitis. Dahil, syempre, mas mabuti kung meron siya abogado kaysa wala. Pero ang importante ay yung mensahe na hindi niya kinikilala dahil, alam mo, nakabimbing pa yung issue na meron bang jurisdiction, wala pang desisyon ng appeals chamber. Kaya nga nagtataka ako, bakit minadali ng pre-trial chamber itong confirmation of charges, samantalang meron pang posibilidad na magdedesisyon ng appeals chamber na walang jurisdiction. So, kumbaga, lahat itong mga ginagawa nila o gagawin nila sa confirmation of charges pag lumabas ng desisyon na walang jurisdiction, bali wala rin, no? So, magtataka ka, bakit kaya minamadali ng pre-trial chamber itong confirmation of charges at saka, obviously, dahil minadali nila yung proseso, gusto nila magkaroon ng desisyon na meron sigurong sapat na ebidensya para magpatuloy sa trial, no? Samantalang, kapag nagdesisyon ng appeals chamber na walang jurisdiction, uwi na si Tatay Digong. At sa tingin ko talaga, ako po,
sa tingin ko po, lahat ng aking kaalaman bilang isang profesor ng international law at practitioner ng international law, wala na po talagang jurisdiction ng ICC, bagamat sabi ng Rappler, fake news daw yan. Maski nung nauna ng Sila pagkakataon, nagkaroon na nga ng desisyon ng ICC, 3 nagsabi merong jurisdiction, 2 nagsabi walang jurisdiction. Isa na lang pong judge ang kinakailangan bago ang isipan at talagang uuwi na si Tatay Digo. At sa tingin ko, malinaw na dahil nga po, voluntaryo pagiging member ng ICC, voluntaryo rin na po pwede umalis, at yung pagtutulungan, kinakailangan mangyari yan 1 taon matapos umalis ang bansa, pangalawang taon na sila humingi ng abiso para magkaroon ng preliminary investigation. Bakit kasi natulog sa kangkungan ng dating prosecutor at ngayon, sa pilitan nila sinasabing meron sila jurisdiction. Yes, kaya naman, well, kung ako nga si Pangulong Duterte, gawin ko rin yung desisyon na hindi siya mag-appear. Kasi nga, alam naman natin na talagang walang jurisdiction. Ganun pa man, siguro, i-pray na lang talaga natin na mag-align sa atin ang katotohanan at ang desisyon pagdating dyan sa araw na yan. Oo nga. Well, anyway, nakita nyo naman po, napaganda ng tanawin. Yeah, ganda ng view. Blending po yan ng mga arkitektura, yung mga bahay na gawa sa kahoy, yung lawa at yung buntok at yung snow, napakaganda, at kasama pa sa tanawin si Maharlika. Of course. Diba? Di na pa kami Alright. magtatagal dahil kami basang-basa na. Alright. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo bukas. Kami po ni Maharlika ay kasama ninyo magsusubaybay. Manood po kayo sa Maharlika channel at saka sa ating Maharlika. Facebook at YouTube at hindi lang po natin sabay-sabay panunuorin ang mga pangyayari sa ICC dahil nga tayo wala sa loob, po pwede natin himay-himayin ang mga sinasabi ng prosekusyon, ng depensa at ang mga abogado ng biktima nang lalo pang maintindihan ninyo ang nangyayari dito ngayon sa ICC. Alright. So See you thank you. tomorrow. See you tomorrow. Maraming salamat po. Alright. At syempre, I love you Philippines. God bless the Philippines. All right. See you later.